Hi guys! Have a nice day and thank you for watching English Carabao. So today po, cooking show tayo. Ito ay typical na Pilipinong ulam. Okay, ano po kasi na marami sa mga OFW ang kadalasan ay laging stress. Laging puyat, laging pagod. Minsan, anemic na pala. So kailangan natin ng dagdag, alam mo, para daw pampadagdag ng dugo. So ang lulutuin natin ngayon ay ginisang ampalaya. So alam ko po marami sa inyo ang hindi masyado kumakain ng ampalaya kasi nga daw sabi mapait. So, may mga technique po akong alam, isi-share ko po sa inyo. Okay, so yung ingredients po natin, of course, kailangan natin ng butter. Pwede rin cooking oil kung gusto niyo ng cooking oil. Pero for today, ang gagamitin ko po is butter. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, kamatis. At ito po, kadalasan ginagamit ng mga Pilipino talaga is magic sarap. Parang ito yung magiging betche natin. And, syempre, kailangan may itlog. Pero dahil mahilig ako sa itlog, ginawa kong 2 itlog. And ito po yung kakaibang gagawin ko ngayon. Lalagyan ko po siya ng bagoong. So ito po shrimp paste. Gisado na po yan. And of course, kailangan natin ng fresh na ampalaya. Okay, yung technique po para yung ampalaya nyo is hindi ganun kaalat. Hindi ganun kapait. Ang ginagawa ko ng iba nito, actually, binababad sa tubig na may asin. Yung iba naman, pinipiga pagkatapos para mabawasan yung katas. Pero para sa akin kasi, parang wala nang lasa yun pag, alam mo yun, piniga mo pa. So, ginagawa ko lang actually is binababad ko lang siya sa tubig. Para lang mabawasan yung konting katas niya, pero hindi ko siya pinipiga. Tapos lagyan natin ng konting asin. Siguro konti lang. Yan. Tapos hayaan lang natin siya for like 5 minutes. Okay, so next, kailangan natin magpainit ng kawali. Kawali ba tawag dito? Yun. So, ngayon, lalagyan na natin yung butter. Yan, para medyo salty po kasi yung butter, kaya mas prefer ko siyang gamitin kumpara sa ibang oil. Okay? Iba kasing lasa pag butter yung ginamit kaysa sa cooking oil lang. Tapos, ang unang ilalagay natin, ito ha, normally kasi ginagawa ng mga Pilipino, talagang inuuna yung bawang. Pero, ewan ko, karamihang mga cooking show na napapanood ko, inuuna yung sibuyas. Kasi po, ang sibuyas, mas mabango kapag na-overcook. At kapag yung garlic naman, yung na-overcook kasi magiging pait yung lasa niya. So, inuuna ko talaga yung sibuyas. Kailangan maging translucent yung color niya. Okay? And then, after that, ilalagay natin yung bawang. Tomato. Okay, next, ilalagay na po natin yung ampalaya. Ang sabi nila, yung ampalaya daw, kapag in-overcook mo, maglalasang mapait siya. So, kailangan saktong luto lang talaga. May turo pa nga sa akin dati na huwag daw masyadong haluin ang haluin. Maglalasang magpapait daw siya. Saka natin nalagyan ito. Magic sarap! Buti na lang may magic sarap dito sa Dubai. Kalahati na lang yung laman nun, kaya uubusin ko na siya. At pampalasa lagi is salt and pepper. So, lagyan natin nun. So, black pepper. Nyay!
Baka na parami ah. Tsaka salt. So, good luck po sa kakain nito. Sana buhay pa siya pagkatapos. So, hindi ko muna siya haluin. May ganyan. Kasi i-ready natin yung itlog. Kailan daw siya binabate. So, hindi ko totoo na lalaki lang ang marunong magbati ng itlog. Pwede rin yung mga babae. Diba, Mami Carol? Shake the egg. Shake your body. And it's done. Okay. So, ganun lang mo yun. Lagyan natin ng konting salt na yung binating itlog. Konti lang. Okay, so hayaan po nating maluto yung ampalaya. Pero sabi ko nga, huwag nyo i-overcook. Tapos, ang kagandahan kasi nito actually is pag isa-serve mo to, itong ginisang ampalaya with itlog, isa-serve mo siya with mainit yung bagong saing na kanin. Nagsasaing na ako dyan. Di ba? Pawis ang abutin mo sa sobrang sarap. So, excited na ako. Kailangan ko na lang ihalo yung bagoong, tsaka yung itlog, tapos kalas na. Ayun na yung gisadong shrimp paste. Bihira gawin to ng ibang tao eh, pero ito yung natutunan ko kay Mami Carol. Lalagyan doon ng bagoong shrimp paste. So nakikita niyo yung kulay ng ampalaya is hindi na siya ganun ka-green. I suggest lalagyan na natin yung itlog. Pero at this time, kailangan medyo mahina yung apoy. Para hindi maluto kagad yung itlog. Okay, buhos na. Buhos na itlog. At kailangan haluin kagad kasi mamumuo yung itlog. Ang kagandahan ng ginagamit kong tawag nito, lutuan, non-stick kasi to, so may teflon siya, kaya wala akong problema sa dikit. You know? Excited much! Okay, husgahan ko na. Hindi nyo kasi matitikman eh, so ako na lang. Mami Carol, I need your help. Kung yung salt tip, kung yung asin po ba ay ayos na. I am eating something sweet. Ay, hindi ko siya maalat. Ay, hindi siya mapait. Kailangan ko ng salt. More salt na. May konting pait siya. Pero yung pait na tolerable lang. Yung kakayanin. Mami Carol, tikim lang. Bakit kain ang ginagawa nyo? Konting salt pa? Ayos na. Salt? Little salt. Panalo! So sa pagluluto ho, mas maganda na yung matabang. Kunti bang? Okay. Mas okay na yung matabang. Kasi pwede mong habulin ng asin sa dulo. Kaysa naman nabuhusan mo na ng todong asin. Wala nang pag-asa. Ako kasi, pinapapa ko lang to. I eat ampalaya. As merienda. I eat it without rice. Papak. Ayos na? Yay! Success! So, ready na tayo. Nakasaing na. Kaya dapat ka-partner niyan mainit na kanin. Tapos sana may soft drinks sa tabi. Kaso hindi daw maganda sa health ang soft drinks. Eating healthy food and drinking Poison. unhealthy It's not drink. good. Mami Carol, nakakarami ka na. Tama na po. Eat a little poison. Mami Carol, tama na. Kalahati na lang niluluto ko. Thank you po. So, paano ba yan? Kakain na ako. Kaya ko ubusin isang bandihadong kain na to sa ulam na to. Bye guys! Enjoy!
Well, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carbo again. And I hope na sana na-enjoy nyo yung video na yon together with Mami Carol. And paano ba? Maybe I will take this opportunity also to say thank you to all my 237 subscribers in YouTube and to my close to 1,000 followers in Facebook. Thank you po sa lahat po ng comments nyo, sa lahat po ng nakakatuwang mga comments talaga para sa akin. You know, the best comments na alala ko lagi, this is common to all my viewers, na every video na ginagawa ko po, is feeling nila kasama ko sila and every time na kung saan ako pumupunta. So, na-appreciate ko po yun. Kaya nga yung style ko, hindi ko na binabago. Kasi dati, tinatry kong i-enhance po kasi yung pagbablog ko. But then since beneficial yata sa ilan na parang dala-dala ko lang yung camera ko, parang kasama lang kita, katabi lang kita lagi, kausap kita lagi. So, hindi ko na ko babaguhin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching English Carabao again. And please don't forget to eat your breakfast. It's really important because breakfast is you're actually breaking the fasting. Kasi natulog ka ng mahabang oras, so your body needs to recover some more, alam mo yun, energy. Kailangan mong kumain. So, it's important to have breakfast po. Okay? So, that's all for today. Bye! Ciao!